Mga kababayan, kung sasabihin ko sa inyo na ang Pilipinas ay gumagawa ng isang bagay na kahit ang mga dambuhalang bansa ay napapalingon, maniniwala ba kayo? Dahil ngayon, ito ay tunay na nangyayari. Sa kauna-unahang pagkakataon, ibinaon ng Pilipinas ang isang probe sa pinakailalim ng Karagatang Pasipiko, isang lugar na hindi naabot ng sikat ng araw, kung saan ang matinding pressure ay kayang durugin ang lahat sa isang iglap. Ngunit ang bagay na gumulat sa buong mundo ay ang pagyuko ng Japan at ang dagliang pagmamanman ng Estados Unidos. Ang tanong, ano ang probe na ito? Bakit nito kayang baguhin ang laro sa ilalim ng karagatan? At paano ito nagawa ng Pilipinas sa isang bagay na dating sinasabing imposible? Kung handa na kayo, pakinggan natin. Ang alon ng Pasipiko ay marahang humahampas sa gilid ng BRP Diwa. Ang tunog nito ay kasing ritmo ng tibok ng puso ng karagatan. Ang papalubog na araw ay nag-iwan ng kulay kahel na guhit sa ibabaw ng tubig na lalong nagbigay diin sa nakakatakot na kadiliman sa ilalim. Sa deck ng barko, isang babaeng inhinyero ang nakatayo sa harap ng isang crane. Ang kanyang mukha ay nababahiran ng alat ng hangin. Ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit malalim, tulad ng isang taong nagpasya ng hindi uurong. Ang pangalan niya ay Dr. Alena Reyes. Ang pinuno ng proyekto na bawat segundo ay inaabangan ng mga dayuhang mamamahayag. Sa harap ni Alena ay isang puting silindro, halos kasing haba ng katawan ng tao. Mukha itong simple, kaya't maaaring hindi alam ng karaniwang tao na naglalaman ito ng isang buong mundo. Sa loob ito ang Exploration Probe, isang kagamitang binuo ng kupo ng Pilipino upang sumisid sa kailaliman ng karagatan at bumalik na may dalang datos. Totoong datos na hindi pa nakukuha ni Newman mula sa puntong ito. Kayang durugin ng pressure diyan ang bakal na parang lata, mahinang sabi ni Kael, isang batang mananaliksik. Tila mas kinakausap niya ang sarili kaysa sa iba. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa dulo ng kanyang windbreaker. Kapag pumalpak ito, hindi lang makina ang masisira, kundi pati ang buong tiwala natin. Si Mang Lito, isang lalaking malapit ng mag-50 at dating mekaniko ng bangkang pangisda, ay ngumiti. Ang tiwala ay wala sa bakal, nasa tao, sabi niya, habang marahang tinatapik ang balikat ng binata. Nakalubog na ang bangka ko sa gitna ng bagyo, pero nakauwi pa rin kami. Dahil sa tibay ng dibdib, hindi sa ganda ng bangka. Tumingin si Alena sa watawat ng Pilipinas na iwinawagayway sa itaas ng palo. Hindi niya iniisip ang papuri, hindi ang bilang ng views o ang malalaking headline. Ang iniisip niya ay isang salita na narinig niya sa isang internasyonal na pagpupulong maraming taon na ang nakalipas, isang pangungusap na nagpahirap sa kanyang paghinga. Hindi kayang bumuo ng Pilipinas ng sarili nitong teknolohiya para sa deep sea. Ngumiti lamang siya noon, ngunit sa loob niya, para siyang inapakan at ibinaon sa lupa, at iyon ang unang gabi na pinangarap niyang bumuo ng sarili nilang probe. Isang probe na hindi ginawa para ipagyabang sa mundo, kundi para sabihin sa mundo na ang mga Pilipino ay may karapatang tumayo sa mapa ng kaalaman ng may pantay na karangalan. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa radyo ng barko. Lahat ng sistema, beripikado, handa nang ilunsad ang kagamitan sa loob ng 3 minuto. Ang maikling anunsyo ay nagpatahimik sa buong deck, para bang sabay-sabay na huminto sa paghinga ang lahat. Ipinatong ni Alena ang kanyang palad sa ibabaw ng probe. Malamig ito. Ngunit nagpainit ito sa kanyang puso sa isang kakaibang paraan. Yumuko siya at bumulong na parang kinakausap ang isang matalik na kaibigan. Makarating ka sana sa ilalim at makabalik ka. Nang maging berde ang ilaw, dahan-dahang gumalaw ang crane. Ang probe ay unti-unting lumampas sa gilid ng barko sa ibabaw ng umaalong tubig. At sa sandaling dumampi ang dulo nito sa tubig, nakita ng lahat ang paglawak ng mga alon na para bang isang pinto ang nabuksan, isang pinto patungo sa kailaliman na hindi pa nakikita ni Newman, isang pinto patungo sa pagpapatunay na hinihintay ng buong mundo mula sa Pilipinas. At ito ang unang pagkakataon na malinaw na naunawaan ni Alena na para baguhin ang mundo, hindi kailangang magsimula sa ingay. Minsan, nagsisimula ito sa maliliit na bagay na may lakas ng loob sumisid sa kadiliman kahit alam na maaaring hindi na ito makabalik. Ang probe ay dahan-dahang naglaho sa ilalim ng tubig. Ang tanging natira ay isang kumikislap na berdeng tuldok sa monitor na nagpapakita ng lokasyon nito. Napakaliit nito, tulad ng pangarap ng maliliit na tao na kailangang languin ang malalaking alon ng mundo.
Tahimik na pinagmasdan ni Alena ang screen, ngunit ang kanyang isip ay bumalik sa unang araw ng proyekto, ang araw na wala pa siyang barko, walang malaking team, at walang sinumang naniniwala na magagawa ito ng Pilipinas. Nangyari iyon sa isang silid pulungan na may matataas na salamin sa isang internasyonal na seminar sa Switzerland. Ang mga siyentipiko mula sa iba't ibang bansa ay nag-uusap tungkol sa kalaliman ng dagat na para bang ito ay isang lihim na lugar na tanging mga makapangyarihang bansa lamang ang may karapatang hawakan. Si Alena ay nakaupo sa likuran, pinakikinggan ang mga salitang eksplorasyon, seguridad at kayamanan na dumadaloy sa kanyang pandinig na parang malamig na agos. Sa isang break, nilapitan niya ang isang dayuhang mananaliksik, binanggit ang kanyang ideya na bumuo ng isang exploration device sa Pilipinas. Magalang itong ngumiti, ngunit ang kanyang tingin ay parang sa isang bata na nangangarap ng gising. Magaganda ang mga dagat sa Pilipinas, sabi nito. Ngunit ang teknolohiya sa deep sea, kailangan niyan ng pondo, infrastruktura, karanasan. Hindi iyan isang bagay na madaling gawin mag-isa. May mga mahihinang tawa sa paligid. Hindi sapat na malakas para tawaging pang-iinsulto, ngunit sapat na para lumiit ang kanyang puso. Pagbalik ni Alena sa kanyang hotel ng gabing iyon, pinagmasdan niya ang mga ilaw ng lungsod na sumasalamin sa ilog at tinanong ang sarili kung bakit napakasakit ng isang pangungusap. Kinabukasan, nagpadala siya ng email pabalik sa Pilipinas sa mga taong nakitaan niya ng potensyal. Isang dating propesor, isang veteranong mekaniko, mga nakababatang mananaliksik at mga kaibigang nagtrabaho ng husto ng hindi naghihintay ng papuri. Sinabi niya sa lahat na gusto niyang bumuo ng sariling probe ng Pilipinas. Hindi para makipagkompetensya, kundi para hindi na tayo maging tagabili lamang ng datos mula sa iba. Sa unang 2 buwan, tanging mga salitang imposible ang bumalik. Sabi ng mga may pondo, masyadong mapanganib. Sabi ng ilan sa industriya, huwag mangarap ng mataas dahil masakit kapag bumagsak. Ngunit para kay Alena, mas masakit ang hindi mangarap. Umupa siya ng isang maliit na laboratorio, nagsimula sa mga materyales na abot kaya. Nagsimula sa hindi kumpletong kaalaman at nagsimula sa isang panunumpa sa kanyang puso. Kung hindi magawa ngayon, gagawin bukas. Sumali si Kael sa team sa unang taon. Magaling siya, ngunit may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Nakita na niya ang pagkasira ng mamahaling kagamitan sa ibang bansa. Nakita ang mga magagaling na tao sa buong mundo na nabibigo. Tinanong niya si Alena ng diretsyo, paano tayo lalaban kung wala tayong sapat na kagamitan tulad nila? Sumagot lamang si Alena, mayroon tayong dahilan na wala sila. Ginagawa natin ito para sa ating bayan, hindi para sa pangalan sa isang papel. Ngayon, sa barko, ang berdeng tuldok sa monitor ay patuloy na bumababa, na para bang isinasama nito sa ilalim ang mga tawa mula sa araw na iyon. At sa puso ni Alena, hindi niya kailangan ang pagkilala sa pamamagitan ng salita. Gusto niyang kilalanin sila ng mundo sa pamamagitan ng isang bagay na hindi nagsisinungaling. Ang tunay na resulta. Ang pagsisid na ito sa kailaliman ay hindi ang unang beses na kumilos ang koponan. Bago makarating sa Pasipiko, hindi na mabilang ang kanilang mga pagkabigo at bawat pagkabigo ay may tunog ng pagkasira na nananatili sa kanilang alaala. Isang gabi sa 2nd taon ng proyekto, sa pressure testing room ng isang universidad, ang katahimikan ay sapat na para marinig ang bawat paghinga. Ang unang prototype ng probe ay inilagay sa isang malaking pressure tank. Ang mga numero sa screen ay unti-unting tumataas na parang isang countdown tungo sa pagkawasak. 1,000 metro, 2,000 metro, 3,000 metro. Lahat ay maayos pa hanggang sa maabot nito ang kanilang target. Biglang may malakas na tunog ng pop. Isang bahagi ng takip ang pumutok. Tumalsik ang mga piraso sa loob ng circuit, umalingaw-ngaw ang alarma at namatay ang ilaw sa monitor na parang isang pag-asang pinatay sa isang iglap. Napaupo si Kael. Tinitigan niya ang sirang probe na parang bangkay ng isang mahal sa buhay. Sinabi ko na sa inyo, walang awa ang pressure, nanginginig niyang sabi. Wala tayong sapat na pondo para sa paulit-ulit na pagkasira na ganito. Kalmadong lumapit si Mang Lito sa tumagas na bahagi. Ginamit niya ang kanyang daliri para kapain ang paligid ng bitak at bumulong. Hindi ito nasira dahil tanga tayo. Nasira ito dahil hindi pa sapat. Simple ang kanyang mga salita, ngunit mabigat, tulad ng isang taong nakaranas na ng tunay na bagyo. Hindi sinisi ni Alena ang sinuman.
Hindi siya sumigaw. Matagal lang niyang tinitigan ang mga labi ng kagamitan. At sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa kanilang mga sponsor. Ang boses sa kabilang linya ay kasing lamig ng papel. Hindi pa rin matatag ang resulta ng inyong pagsubok. Kailangan naming suriing muli. Maaaring bawasan namin ang pondo o itigil ang proyekto. Ang salitang itigil ay nagpatigil sa paghinga ng lahat sa silid. Pagkababa ng tawag, tumingala si Kael kay Alena. Anong gagawin natin ngayon kung walang pondo? Yumuko si Alena at pinulot ang isang maliit na piraso ng probe. Tinitigan niya ito na parang salamin na sumasalamin sa kanyang sarili. At sinabi niya ng mahina ngunit malinaw, magpapatuloy tayo kahit kailangan nating magsimula ulit sa simula. Nang gabing iyon, umuwi ang ilang miyembro ng team na may kabiguan. Ang iba ay sobrang tahimik, ngunit si Mang Lito ay nanatili, nakaupo sa tabi ng sirang probe. Kinuha niya ang isang screwdriver at isa-isang tinanggal ang mga piyesa na parang ginagamot ang isang sugatan. Ang sirang gamit, kayang ayusin. Pero kapag ang tao ang nasira, mahirap ayusin. Umupo si Kael sa tabi niya. Matagal siyang tahimik bago nagsalita. Natatakot ako na baka maging katatawanan lang tayo ng buong mundo. Mahinang tumawa si Mang Lito. Kaya ng mundo na tumawa, pero hindi naman sila ang papasok sa lab na ito para sa atin. Hindi sila ang masasaktan para sa atin. Hindi sila ang magpupuyat para sa atin. Kaya bakit tayo susuko dahil lang sa sinasabi nila? Nang gabing iyon, isinulat ni Alena sa isang whiteboard sa malalaking letra, pwedeng masira ang probe, pero bawal masira ang tao. Iyon ang naging moto ng team mula noon. Nagpalit sila ng materyales, inayos ang mga selyo, at gumawa ng isang sistemang mas nababaluktot sa halip na matigas at marupok. At sa bawat pagsubok na nabibigo, babalikan nila ang datos tulad ng mga detective na naghahanap ng katotohanan, hindi tulad ng mga talunan na tumatakas dito. Ngayon, sa barko, ang berdeng tuldok sa monitor ay bumababa ng mas malalim kaysa sa puntong nasira ang probe dati. At nagsimulang maintindihan ni Kael na ang tagumpay ay hindi nagmumula sa hindi pagkakamali, kundi sa hindi pagpayag na patayin ka ng iyong mga pagkakamali. Nang lumampas na sa 5,000 metro ang probe, biglang nagbago ang panahon. Ang asul na langit ay naging kulay abo at lumakas ang hangin na nagpayanig sa barko. Isang babala ang narinig mula sa tulay ng kapitan. May paparating na malakas na bagyo. Maaaring kailanganin nating itigil ang misyon. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumaga sa kanilang mga pangarap. Dahil kung ititigil nila ngayon, hindi makukumpleto ang datos at ang mundong nagmamasid ay iisiping hindi tinapos ng Pilipinas ang sinimulan. Huminto si Alena sa isang segundo, ngunit sa kanyang isip, nakikita na niya ang mga headline. Pilipinas, bigong tapusin, ang misyon sa gitnang karagatan. Alam niyang hahabulin nito ang kanyang team sa mahabang panahon. Tumingin si Kael sa monitor, namumutla. Kung hihilahin natin ito ngayon, baka mapatid ang kable at masira ang sistema, sabi niya habang lumulunok. Pero kung hahayaan natin, kung mas lumakas pa ang bagyo, baka mawala sa atin ang lahat. Tumingin si Mang Lito sa langit. Nagagalit na ang dagat, ma'am. Minsan, kailangan natin siyang pakinggan. Tumingin si Alena sa mga tripulante na mahigpit na nakakapit sa mga rehas. Ilan sa kanila ay mga ordinaryong Pilipino na hindi kailanman nalathala sa balita na walang pangalan sa mga research paper. Ngunit ang kanilang buhay ay naroon sa sandaling iyon. Agad na nalaman ni Alena na mayroon siyang dalawang pagpipilian. Ang isa ay magpatuloy para makita ng mundo ang kanilang tapang. Ang isa ay huminto para makauwi ng ligtas ang kanyang team. Muling umalingaw-ngaw ang radyo. Lumalakas ang hangin. Mayroon tayong wala pang 15 minuto para magdesisyon. Pumikit si Alena. Naalala niya ang kanyang ama na nagsabing ang pagiging leader ay ang pananagutan para sa iba sa pinakamahihirap na araw. At sinabi niya ng malinaw, itigil ang misyon, hilahin ang probe pabalik. Tila gumaan ang loob ni Kael, ngunit may sakit pa rin sa kanyang mga mata. Paano ang trabaho natin? Sasabihin ba ng mundo na duwag tayo? Umiling si Alena. Hayaan mong isipin ng mundo ang gusto nilang isipin. Pero hindi natin hahayaang may mamatay dahil lang sa kagustuhan nating manalo. Ibinigay ang utos. Mabilis na kumilos ang operations team. Maingat na hinila ang kable, ngunit hindi basta-basta sumuko ang dagat. Malalaking alon ang humampas sa gilid ng barko na parang mga kamay ng higante.
Isang tripulante ang muntik ng madulas at mahulog, ngunit mabilis siyang nasalo ni Mang Lito. Sa sandaling nakaahon ang probe mula sa tubig, para bang nakahinga muli ang lahat. Ngunit pagkalapag nito sa deck, dumating ang malakas na bagyo. Kung nagtagal sila ng kahit kalahating oras pa, maaaring iba na ang nangyari. Nang gabing iyon, nagtago ang barko mula sa bagyo sa gitna ng karagatan, tulad ng isang maliit na taong nagtatago sa likod ng pader ng tubig. Nag-iisa si Elena sa kanyang opisina, tinitingnan ang datos na kanilang nakuha. Kahit hindi umabot sa target, napakahalaga pa rin ito. At ang pinakamahalaga, buo pa rin ang kanyang team. Binuksan niya ang radyo at narinig ang mga balita sa ibang bansa. May mga headline na nagsasabing Pilipinas, itinigil ang misyon. Ang iba ay gumamit ng salitang umuurong, ang iba na may nag-aalinlangan. Ngunit pinatay ni Elena ang radyo at sinabi sa sarili, isang araw, maiintindihan ng mundo na ang paghinto sa tamang oras ay hindi pagkatalo, ito ay responsibilidad. Nang gabing iyon, nagpasya siya. Bukas, anuman ang panahon, gagawin niya muli ang misyon na may pusong mas matatag kaysa dati. Pagkatapos ng bagyo, isang mahalagang pagkakataon ang dumating mula sa Japan. Ang subukan ang kanilang probe sa isang world-class pressure facility. Ang testing room ay parang isang tahimik na pabrika na nagtatago ng mga lihim ng kalaliman, isang makina na kasing laki ng bahay ang umuugong na parang isang humihingang halimaw, ang koponan ng Hapon na pinamumunuan ni Sato-san, isang veteranong inhenyero na matagal nang nagtrabaho sa mga deep-sea submersible, ay bihirang pumuri at laging maikli magsalita. Tiningnan ni Sato-san ang specs ng probe ng Pilipinas at nagtanong, anong materyales ang ginamit ninyo sa pangunahing istruktura? Sumagot si Kael na may mas malaking kumpiyansa. Isang espesyal na composite mix, dinisenyo para maging flexible sa micro level. Hindi matigas hanggang sa puntong marupok. Nanahimik si Sato-san sandali. Interesante ang konsepto, pero makikita natin sa pagsubok. Ang probe ay ibinaba sa pressure tank. Lahat ay nakatayo sa likod ng harang. Ang katahimikan ay mabigat, na para bang ang silid ay nakikinig sa katotohanan nang walang sinumang pinapayagang magsinungaling. Sinimulang itaas ang pressure, 2,000 metro, 4,000 metro, 6,000 metro. Mabagal ang pagtaas ng numero, ngunit mas mabilis ang pagbilis ng kaba sa dibdib ng lahat. Pinagpawisan si Kael. Naalala niya ang probe na sumabog, ang tunog ng pop na nagpatigil sa kanyang puso, at natakot siyang mauulit iyon. 7,000 metro, 8,000 metro, hindi pa rin sumasabog ang probe. Ang mga sistema ay nagpapadala pa rin ng datos. Ang temperatura ay matatag. Ang koponan ng Hapon ay nagsimulang magtinginan. Ang ilan ay inayos ang kanilang mga salamin na parang hindi makapaniwala. Si Sato-san mismo ay mas tumuwid ang tayo. Hindi siya nasasabik, ngunit ang kanyang katahimikan ay nag-iba tulad ng isang taong nagsisimulang tumanggap kahit ayaw niyang aminin. Nang maabot ang huling antas, binuksan ang pinto ng tank, dahan-dahang itinaas ang probe, at ang nakita ng lahat ay isang perpektong ibabaw walang bitak, walang pinsala na makahahadlang sa muling paggamit. Lumunok si Elena. Hindi siya umiyak, ngunit uminit ang kanyang mga mata, tulad ng isang taong matagal nang nagbubuhat ng mabigat na bato at sa wakas ay naibaba ito. Lumapit si Sato-san. Hinawakan niya ng bahagya ang ibabaw ng probe at nagsabi ng isang salita na nagpatigil sa hininga ng lahat sa silid, Naruhodo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Elena. Hindi mo ito ginawa para magpasikat, hindi ba? Sumagot si Elena. Hindi po. Ginawa namin ito para ang karagatan ay hindi maging pag-aari ng iisang tao lamang. Bahagyang tumango si Sato-san. Ang Japan ay gumagalang sa mga taong nagtatrabaho dahil sa prinsipyo, hindi dahil sa ego. Huminto siya bago nagpatuloy. Inaamin ko, minamaliit ko ang kakayahan ng Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay hindi lang gantimpala para sa kanilang galing, kundi gantimpala para sa kanilang pagtitiis. At sa sandaling iyon, alam ng koponan ng Pilipinas na ang pader na itinayo ng mundo ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Ang balita tungkol sa pagsubok sa Japan ay hindi na natili sa loob ng engineering community. Kumalat ito na parang alon, mas malayo kaysa sa inaasahan ni Elena. 2 araw pagkatapos ng pagsubok, isang misteryosong email ang dumating sa Research Center ng Pilipinas. Ang subject ay maikli ngunit mabigat, Request for Technical Collaboration. Ang nagpadala, isang maritime research agency ng Estados Unidos.
ang nilalaman. Humihiling na makita ang ilang bahagi ng disenyo at nag-aalok ng pakikipagtulungan para sa isang field experiment sa Karagatang Pasipiko. Nanginginig ang kamay ni Kael habang binabasa ito. Hindi lang dahil sa tuwa kundi dahil alam niyang kapag ang isang superpower ay nagsimulang magpakita ng interes, ang laro ay hindi na lang tungkol sa agham. Maganda yan, di ba? Sabi ng ilang miyembro ng team. Kung makikipagtulungan tayo sa kanila, magkakaroon tayo ng pondo, ng resources. Ngunit nanatiling tahimik si Mang Lito. Tumingin siya kay Alena at dahan-dahang nagsalita. Kung tutulong sila, ano ang hihingin nilang kapalit? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Alam ni Alena na ang pakikipagtulungan ay hindi kailanman libre at may mga kaalaman na kapag binitawan mo, maaaring hindi na bumalik. Dumating ang araw ng online meeting kasama ang panig ng Amerika. Ipinakita sa screen ang mga kinatawan sa isang malinis na conference room na parang eksena sa isang sci-fi movie. May mga mananaliksik, opisyal ng hukbong dagat at mga tagapayo sa patakaran. Isa sa kanila ang nagsalita ng diretsyo. Interesado kami sa inyong teknolohiya dahil mayroon itong malaking potensyal sa pagkolekta ng datos sa ilalim ng dagat. Gusto naming sumali kayo sa aming malaking misyon at makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa material science. Magalang nang ngumiti si Alena. Salamat po, ngunit ang datos tungkol sa aming materyales ang puso ng aming proyekto. Maaari kaming magbahagi sa antas ng pagtutulungan, ngunit hindi namin maaaring ibigay ang buong formula. Nanahimik sandali ang kabilang panig, na parabang hindi sanay sa salitang hindi mula sa isang bansang itinuturing na mas maliit. Isang tagapayo ang nagsalita na may matabang na boses. Nababahala ka ba sa seguridad o sa intellectual property rights? Sumagot si Alena. Nababahala ako sa kinabukasan ng aming bansa. Ayaw ng Pilipinas na maging tagagawa lamang ng piyesa para sa iba. Gusto naming maging may-ari rin ng kaalaman. Dahil sa mga salitang iyon, huminga ng malalim ang koponan ng Pilipinas sa likod ng kamera. Tumingin si Kael kay Alena na parabang nakikita niya itong mas matangkad kaysa dati. Noon, takot siyang makipagbanggaan. Ngayon, nakikita niyang hindi kailangang manalo ang takot laban sa dignidad. Sa huli, nagbago ng tono ang Amerika. Kung ganoon, hihilingin naming sumali sa field mission na may mga kasunduan. Pananatilihin ninyo ang inyong mga karapatan, pananatilihin namin ang sa amin, at ibabahagi natin ang mga resulta para sa kapakinabangan ng lipunan. Lumingon si Alena sa kanyang team. Tumango silang lahat. Ito ang pinakamakatarungang kasunduan na maaari nilang makuha. Nang gabing iyon, nagsimulang kumalat ang balita sa media sa buong mundo. Isinulat ng ilang headline, Teknolohiyan G, Pilipinas, Binabantayan Jing Estados Unidos. Ang iba naman, Pilipinas, maaaring Majing, bagong manlalaro sa deep sea exploration. At ang ilan ay mas matapang pa, labanan ning kapangyarihan sa ilalim ning dagat, nagsisimula ng mayanig. Nakatayo si Kael sa deck ng barko, nakatingin sa kalangitang puno ng bituin. Naisip niya kung gaano nakalayo ang kanyang narating mula sa araw, na takot siyang pagtawanan. Ngayon niya lang naintindihan na ang paggawa ng malalaking bagay ay hindi tungkol sa galing. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong pagkakakilanlan upang hindi ka malamon ng kapangyarihan ng iba, at ang laro ay tunay ngang nagsisimula na. Ang bagong field mission ay nagsimula sa isang maingat na piniling lugar sa Philippine Trench. Ito ay isang punto sa mapa ng mundo na tila may sugat, isang malalim at madilim na guhit kung saan hindi na umaabot ang sikat ng araw. Ang probe ay inilunsad ng may katatagan. Ang kable ay nagpadala ng signal pabalik hanggang sa tuluyan na itong pumasok sa full deep dive mode. Nang lumampas ito sa 8,000 metro, lahat sa barko ay nanahimik, na parabang nakikinig sa tunog ng planeta. Ang lamig at dilim sa ibaba ay hindi lang isang kapaligiran. Ito ay parang ibang mundo kung saan halos walang karapatan ang tao na pumasok at biglang nagbago ang datos. Ang graph ng ilang gas ay biglang tumaas ng abnormal. May isang mainit na punto sa ilalim ng dagat na parabang may naglalabas ng enerhiya. Nakatitig si Kael sa monitor, halos hindi kumukurap. Hindi ito ordinaryong sahig ng karagatan. Ito ay parang isang vent ng kung ano. Nagsimulang lumabas ang mga malabong imahe mula sa kamera bago ito unti-unting luminaw. At ang nakita nila ay nagpatigil sa puso ng lahat sa control room. Mayroong isang madilim na istruktura
Napahaba, hindi ito likas na bato. Mayroon itong hugis na tila gawa ng tao, parang mga tubo o sinaunang bakal na nakabaon sa ilalim ng putik. At sa paligid nito, may mga umiilaw na nilalang na gumagalaw na parang isang kumpol ng mga bituin. Ang opisyal ng Estados Unidos na kasama sa misyon sa pamamagitan ng communication system ay agad na nagsalita. Itigil ang pag-broadcast ng mga imahe sa publiko. Maaaring sensitibong lugar ito. Nanahimik si Alena sandali. Sensitibo, bakit? Nag-alinlangan ang boses sa kabilang linya. Hindi kami sigurado kung kaninong istruktura iyan. Ngunit ang paglalathala nito ay maaaring makaapekto sa pambansang seguridad. Lumingon si Kael kay Alena. Nakita niya ang galit sa kanyang mga mata, hindi galit dahil gusto niyang sumikat, kundi galit dahil alam niyang ang katotohanan ay muling ikukulong. Mahinang nagsalita si Mang Lito, ngunit malinaw. Ang dagat ay hindi larangan ng digmaan. Ang dagat ay tahanan ng mga nilalang at tahanan ng ating kinabukasan. Huminga ng malalim si Alena at nagpasya. Hindi namin ibebenta ang datos na ito o gagamitin sa digmaan. Ipapadala namin ito sa isang internasyonal na pangkat ng mga siyentipiko para sa beripikasyon, ngunit sa isang kondisyon. Nagagamitin lamang ito para sa kalikasan at sangkatauhan. Muling nanahimik ang panig ng Amerika. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Hinahamon mo ang sistema na matagal nang ginagamit ng mundo. Sumagot si Alena. Ang sistema na nagbibigay sa ilang bansa ng mas malaking karapatang malaman ang katotohanan kaysa sa iba ay dapat nang magbago. Nang gabing iyon, bumalik ang probe na may dalang mga sample ng tubig at putik na naglalaman ng mga kakaibang mikrobyo. Natuklasan ng biologist ng team na maaaring ito ay isang uri ng bakterya na may kakayahang tunawin ang plastic sa molecular level o lumikha ng mga enzyme na kayang sumipsip ng heavy metals, mga bagay na kailangan ng sangkatauhan para pagalingin ang may sakit na planeta. Nakaupo si Kael, tinitingnan ang probe na nababalot ng putik mula sa kailaliman. Mahina siyang nagsalita, hindi lang tayo bumaba para kumuha ng datos. Nakahanap tayo ng pag-asa para sa buong mundo. Tumango si Alena, at iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan natin itong angkinin. Hindi para pag-arian, kundi para protektahan para hindi maging sandata ang pag-asa. Ang press conference pagkatapos ng matagumpay na misyon ay ginanap ng simple. Walang magarbong entablado. Tanging ang watawat ng Pilipinas sa likuran at isang mesa kung saan nakalagay ang probe sa gitna, na parang isang tahimik na saksi sa bawat patak ng pawis na kanilang ipinuhunan. Ang media mula sa Japan, Estados Unidos at iba pang bansa ay sunod-sunod na nagtanong. Ang ilan ay gustong malaman ang tungkol sa teknolohiya. Ang iba ay tungkol sa istruktura sa ilalim ng dagat at ang iba ay tungkol sa kooperasyon at mga benepisyo. Ngunit pinili ni Alena na sumagot sa mga salitang hindi naglalayong talunin ang sinuman. Tinalo niya ang lumang kaisipan na matagal nang ginagamit ng mundo. Ang probe na ito ay hindi nagpapatunay na mas magaling ang Pilipinas kaysa sa iba, malinaw niyang sinabi. Pinapatunayan nito na kahit ang isang maliit na bansa ay may karapatang lumikha ng kaalaman gamit ang sarili nitong mga kamay at may karapatang magpasya kung paano gagamitin ang kaalamang iyon. Isang mamamahayag ang direktang nagtanong, hindi ka ba natatakot na maaari kang ma-pressure ng mga superpower dahil ang datos mula sa ilalim ng dagat ay may malaking halaga sa ekonomiya? Bahagyang ngumiti si Alena, natatakot po, pero mas natatakot ako na mawalan ng pagkakataon ng mundo na pagalingin ang sarili nito dahil sa kasakiman ng tao. Nasa likod na hanay si Kael, habang nakikinig, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Naalala niya ang araw na takot siyang pagtawanan, ang probe na sumabog, ang gabi ng bagyo kung saan kinailangan nilang piliin ang kaligtasan, at si Mang Lito na nagsabing, ang sirang gamit, kayang ayusin, pero kapag ang tao ang nasira, mahirap ayusin. Ngayon, naintindihan na niya na ang mga salitang iyon ay hindi lang pampalubag loob. Ito ay isang prinsipyo sa buhay. Pagkatapos ng press conference, lumapit si Sato-san mula sa Japan kay Alena. Matagal siyang tahimik bago nagsalita. Ipinaalala mo sa akin ang panahon kung kailan ang mga inhinyero ay lumilikha ng mga bagay para sa sangkatauhan, hindi para sa kapangyarihan. Yumuko ng bahagya si Alena. Salamat po. Lumapit din ang kinatawan ng Estados Unidos. Direkta siyang nagsalita. Pinag-isip mo kami muli na ang pakikipagtulungan sa maliliit na bansa ay hindi pagbibigay ng limos, kundi isang paraan ng pagkatuto ng magkasama.
Tumango si Alena. At magiging mas ligtas ang mundo kung hahayaan nating ang katotohanan ay maging para sa lahat. Nang gabing iyon, bumalik ang koponan ng Pilipinas sa BRP Diwa. Walang palakpakan, walang flash ng kamera, tanging ang tahimik na hangin ng dagat at ang mga alon na patuloy na humahampas. Nakatayo si Alena, nakatingin sa ibabaw ng tubig, at sinabi sa kanyang team, "Hindi natin tinalo ang dagat. Ang dagat ay nananatiling dakila. Hindi tayo nanalo laban sa anumang bansa. Bawat bansa ay may sariling galing. Ngunit ngayon, tinalo natin ang ating mga sarili." Ngumiti si Mang Lito. Ang talunin ang sarili mas mahirap iyan kaysa talunin ang iba. Tumawa si Kael habang may luha sa mga mata. Ano na po ang susunod nating gagawin? Tumingin si Alena sa kadiliman sa malayo. Ang susunod, gagawin nating ang mga natuklasan natin sa ilalim ng dagat ay makatulong sa mga tao sa lupa. Dahil ang kaalaman na hindi ginagamit para sa buhay ay datos lamang na natutulog sa loob ng isang computer, ang probe ay tinakpan ng lona sa deck na parang kinumutan ang isang pagod na manggagawa at sa katahimikan ng karagatan, naramdaman ng lahat na ang kanilang mga puso ay mas naging matatag kaysa dati. Dahil minsan, ang kadakilaan ay wala sa kung gaano kalalim ang iyong narating, kundi sa kung gaano kakatapang na panatilihin ang iyong pagkatao sa isang araw na sinusubukan kang hilahin ng mundo para maging iba. At ito ang kuwento ng Pilipinas. Hindi isang kuwento na dapat kahangaan ng mundo dahil sa astig nito, kundi isang kuwento na dapat kahangaan dahil sa kahulugan nito. Sa huli, ang nais kong tandaan ng lahat ay hindi lamang ang lalim ng karagatan, kundi ang lalim ng pagsisikap ng mga Pilipinong hindi sumuko. Minsan, hindi tayo natatalo dahil hindi tayo magaling, kundi dahil naniniwala tayo sa sinasabi ng iba na hindi natin kaya.